Okay. So we'll share po ang screen para para magkaisa tayo doon sa scripture. But of course, we encourage everyone po na laging buksan ang kanilang physical Bibles para po ma-compare nyo yung mga babasahin natin ngayong gabi. So we'll share po again the screen. Okay, nasa first book of John tayo ngayong gabi. Again po, we encourage everyone sa ating po pag-aaral, you can interrupt, you can add, you can ask questions, kung meron po kayo idagdag, and gawin po natin interactive. Sana po mag-participate tayo sa ating pag-aaral ngayong gabi. So encourage everyone to, you can there's no there's no stopping you to ask question in the middle and during the discussion. Ang maganda po, malinaw ang ating pag-aaral. Ngayong gabi, hindi natin patapusin nang hindi naintindihan ng mga bagay na ito. So, basahin po natin ang ating main scripture ngayong gabi. 1 John 2:21 to 25. Unang Juan, chapter 2, verses 21 to 25. Basahin natin. So, gawin po natin Tagalog kasi wala namang tayong kasamang foreigner. Pwede tayong mag-Tagalog. Okay? At sino ba ang sinungaling? Okay, yung matindi tong tanong ni John. Alam naman natin tayong mga Kristiyano, tayo po ay namumuhay sa katotohanan. Dapat wala tayong pagsisinungaling, pagkukubli ng katotohanan. Pero meron siyang tinutuligsa dito sa 1 John 2:21 to 25. Ang sabi niya, sino ba ang sinungaling? Ang taong hindi nagsasabi ng totoo ay it's an abomination. Yun po ay malaking kasalanan sa Diyos. Pero ito po sa 1 John 2:21 to 25, meron pong kasinungalingang inihahayag. Ito po ay ikinakalat. Ano bang klaseng kasinungaling ito? Hindi ordinaryong white lies or maliit na pagsisinungaling to. Kasi isang maling katuruan sa false teaching. Maling doktrina ang kumakalat. Ang sabi, sino ba ang sinungaling? Sinagot ngayon ni John ang tanong niya. Ang sabi niya, sino daw ang sinungaling? Ang sinungaling ay ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo. Siya ang Antikristo. Bakit po importante na kailangan tanggapin natin, maniwala tayo na si Jesus ay hindi lamang Diyos, siya po ay Kristo. Ang ibig sabihin ng Kristo ay anointed or Messiah, the anointed Messiah. Si Kristo po ay pinadala para tayo ay ma-reconcile sa Panginoon. So si Jesus ay hindi lamang propeta, hindi lamang historical figure, siya po ay Kristo. So maraming nagtuturo noon na si Jesus ay propeta lamang, isang pinadala ng Diyos. Hindi nga nila kinakilalang anak siya ng Diyos. Ayaw nilang tanggapin na siya ay Kristo, siya ay tagapagligtas, the anointed as Son of God. Ayaw niyang kilalanin ang Ama at ang Anak. Yun daw ng mga sinungaling. Galit sila sa Diyos. Ayaw tanggapin ang God the Father and also ang Anak. Ang taong hindi kumikilala sa anak, hindi sumasa kanya ang ama. Meron naman pangalawang grupo. Naniniwala sila sa God the Father, they only believe on Jehovah, Yahweh. Pero, hindi nila kinakilala ang anak. Ang sabi, kung hindi mo kinakilala ang anak, sabi dito sa verse 23, ang taong hindi kumikilala sa anak, hindi sumasa kanya ang ama. Ngunit ang taong kumikilala sa anak, sumasa kanya ang ama. Alam naman natin, lahat tayo nabasa natin, the only way to the Father is through Jesus Christ. This is the way, the truth, and the life. No one
comes to the Father except through Him. So, malinaw na pinapangaral ni John na hindi pwedeng ang ama lamang ang iyong kinikilala. Ang hindi kumikilala sa anak, hindi sumasakanya ang ama. Okay? At matindi ito kung ito ang itinuturo ng mga mangangaral, ng mga propeta, ng mga pastor, ng mga teachers, ng mga preachers. Ang tawag sa kanila ni John according to yung verse 22, sinungaling sila. Puro sinungaling sila kahit gaano pa katindi, kagaling ang kanilang pagtuturo. Kung ang doktrina nila ay hindi kilala si Kristo, hindi kilala si Jesus, walang koneksyon ng anak sa ama lamang sila nananalangin, ang ama lamang ang kanilang sinasamba, sila daw ay sinungaling. Wala sa kanila ang God the Father. Okay, so hindi po natin pwedeng paghiwalayin talaga ang ama at ang anak kasi nga itinaguyod na. No one can come to the Father except through Him. Ngayon po, merong matindi pang sinabi si Juan. Okay, buksan po natin sa 1 John chapter 4 verse 3. Mas matindi pang sinabi niya at idinagdag niya dito sa 1 John 2. Kung bubuksan natin, 1 John 4, verse 3. Okay, basahin natin dito at basahin niyo po sa inyong mga Biblia, English or Tagalog translation. Ang sabi, ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao, admit, meron pang gustong sumali. Admit all. Welcome po. Thank you for joining. Welcome sa inyo. Okay. Tuloy po natin, ha? Ito ang sabi ngayon. So, yung hindi kumikilala na ang anak, kailangan mong kilalanin si Kristo, kailangan mong kilalanin siyang anak, ay hindi katanggap-tanggap sa God the Father. Okay? Kasi lahat ay kailangan dumaan kay Kristo. Yan po ang tinalaga. No one can come to the Father except through Jesus Christ. Ito pa ang matindi. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao, hindi isinugo ng Diyos kundi ng Espiritu ng Antikristo. Okay, bakit po importante na ang katuroang si Jesus ay naging tao? Okay, anyone po? Anyone? Bakit kailangan maniwala tayo, paniwalaan, tanggapin na si Jesus ay naging tao? Maraming naniniwala na si Jesus ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Maraming naniniwala. Pero, hindi sila naniniwala siya ay naging tao. What is the importance of the incarnation ni Jesus Christ? Tatapos lang ng Pasko, di ba? Pinagdiwang natin ang kanyang kapanganakan. Sa palagay ninyo, bakit? Bakit importante at kinakalaban at hindi natin dapat pakinggan, paniwalaan ang mga nagtuturo na si Jesus daw ay hindi naging tao? What is the significance of incarnation? Bakit kailangan maniwala tayo? Totoo naman, di ba? Alam natin, mga tayo mananampalataya na si Jesus ay naging tao. Kasi pastor, yun ang deity ni Christ. That and the word became flesh. Di ba sabi? First John chapter 1.
Tama yun. Tama yung sinabi ni June. Isa yun sa nature ni Jesus Christ. He's fully God and also fully man. Kaya nga, di ba, madalas ang sinasabi ni Jesus Christ, ang title na sinasabi niya, The Son of Man. The Son of Man. Meron pang gustong sumali. Sandali lang. Welcome, Asher. Okay. Kasi, meron pa pong ibang tama yung sinabi ni June, meron pa kayong ibang kasagutan. Bakit importante na maniwala tayo na si Jesus ay naging tao? What is the significance of Jesus Christ becoming a man? Kasi nga, kung wala po si Kristo, hindi siya naging tao, sino yung ipinako sa krus na namatay para sa inyo at para sa akin? If we would deny incarnation, ang pagiging tao niya, ngayon, ang tanong natin ngayon, sino yung namatay para sa'yo? Kasi kung hindi siya naging tao, siya ay Diyos, hindi siya mamamatay. God can never stop to cease, can never be dead, can never be killed. Okay? So isa po yun na dahilan bakit nagpunta si Jesus sa mundong ito. Siya ay naging tao upang siya ay maging sakripisyo, mamatay para sa ating mga kasalanan. So dinidina yun ng mga false prophets. Katuruan yun ni Satanas na siya ay hindi naging tao. Ibig sabihin, kung si Kristo ay hindi naging tao at ipinako siya sa krus, so hindi siya namatay. Hindi siya namatay doon. Did he pretend to die? Pero ang katotohanan po, si Jesus ay naging... Amen. Can I ano po? Sige, Pastor Alvin. Can I share po? Of course. And hello. Sige, Ayan. Pastor Alvin. Yan. Mahalaga din po kasi na maintindihan natin that even from the beginning, yung kasalanan po kasi paikot-ikot lang at hindi po kayang isettle ng dugo ng hayop. Kaya yung kasalanan paikot-ikot at nandun na rin po yung prophecy ng Lord sa Genesis chapter 3 verse 15 na time will come ang sangkatuan i-redeem po ng Diyos na magkakatawang tao in the seed of a woman. Kaya nandun na po talaga yung prophecy ng Panginoon na meron pong Diyos na magkakatawang tao para iligtas yung sangkatauhan. Tama, yun. Sana sa Old Testament pa lang sinabi na nga yan. So, maraming nagtuturo niyan. Iyan po ang iwasan natin. Kaya nga isa sa pakay ng Tuesday Bible Study Group ay para hindi malinglang ang mga miyembro, ang mga nakikinig. Hindi lamang miyembro ng DOCC, lahat po ng nakikinig. Ang lahat po ng mananampalataya ay maintindihan nila ang importanteng katuruan na to. So, meron pong mga sinungaling yon. Ang sinasabi ni John, kaya maraming sinungaling dito na walang relasyon si Jesus sa Ama, hindi natin kailangan si Jesus para makarating sa Ama. Pero meron din mga nagtuturo na si Jesus ay hindi naging tao. Hindi siya sinugo ng Diyos. Okay? Ang mga nagtuturo na doon, ang sabi dito, ang linaw po. Kung titignan natin, clear drawings. Ang nagsasabi daw to, nagtuturo noon ay meron siyang espiritu. Ang espiritu niya ay espiritu ng Antikristo. Yan. Antikristo yan. So pag may nadinig po kayong ganyan, tinuturo na si Jesus ay hindi. He's not fully man. He's not, siya po ay iwasan na natin. Huwag natin pakinggan yon. So, in-establish po, sinabi ng Biblia, He's fully God, fully man. Lahat po ng natitikman natin, lahat ng pinagdaanan ni Kristo, except ang magkasala. Okay? Okay, so Antikristo po yon. Sabi nga dito, narinig ninyo na darating na ang Antikristo at narito na nga sa mundo. Kaya this was written how many thousands of years ago and lalo na ngayon, mas marami na ngayong nagtuturo ng mga maling doktrina. So iwasan po natin
Maniwala kayo na si Kristo ay ipinanganak. Siya po ay naging tao. Siya po ay lumaki. He lived for 30 years. Siya po ay nangaral ng ilang taon, 3 taon. Siya po ay namatay. Yung pinako po sa krus ay tunay na tao, tunay na Jesus. Okay? Hindi lamang ah, mga false prophet ang na nagtuturo nito. Ang sabi na buksan po natin sa 2 John chapter 7. Turn our Bibles to 2 John chapter 7. Sorry, 2 John verse 7. Kasi one lang naman yan, one chapter. 2 John verse 7. Ito sinasabi ngayon ni John, mahalaga itong katuruan na si Jesus ay naging tao. Mahalaga ito dahil maraming nagkalat na manlilinglang sa mundo. Ito ang mga taong hindi kumikilala na si Jesucristo ay naging tao. Inulit na naman niya. Maraming kumikilala, maraming nagtuturo na si Jesus ay hindi naging tao. Sila'y mga manlilinlang at antikristo. Sino mang magtuturo nito kahit siya pa ay pastor, bishop o anumang reverend na posisyon sa simbahan, siya po ay simply a deceiver, antikristo, sinungaling. So sa atin po, kailangan malaman ninyo na ang ipinako sa krus is fully God and fully man. Bakit naman po importante na kailangan ng ating Savior ay fully man, talagang makatikim ng hapdi ng pagkamatay para sa ating kasalanan, and also fully God. Hindi kasi pwedeng paghiwalayin po talaga yung kategorya ng Savior na ipinadala ng Diyos para sa atin. No one else can be fully man and fully God except Jesus Christ. Wala na po. Wala nang pinanganak. Wala nang ipapanganak pa. Wala nang kahit sino pang merong nature na fully man and fully God. Okay. Bakit naman po importante na matanggap natin, malaman natin, paniwalaan natin, panampalatayaan natin that Jesus Christ is fully man at fully God. Siya po ay tunay na tao at tunay na Diyos. Ano sa palagay niyo? Bakit kailangan ganon? Why can our Savior be just simply fully God or fully man? Anyone else po? Ano sa palagay nyo ang dahilan? Kaya siya lang talaga ang Savior na karapat-dapat at tamang-tamang katanggap-tanggap sa Diyos. Kasi ang parusang ibibigay ang parusang para, sino sa palagay nyo, sinong tao ang kayang dalhin ang lahat ng kasalanan ng tao sa mundo? Wala, Pastor. Wala po Wala, kasi. di ba? Wala. Tama yun, wala. Walang So, kailangan tao. po niya maging fully man para yung curse ng sin maako ng kanyang katawan. And then dahil po siya ay wala namang kasalanan, kaya yung lahat nung dapat tayo ay magsasuffer ay napunta na po kay Kristo at naipako sa krus. Something Correct. like that. Tama. Okay, and wala kasi kasi nga kung fully God lang siya, so hindi niya matitikman ng ang paano mo hahagupitin, paano mo paparusahan, paano mo bibigyan ng mga sugat ang isang Diyos lamang. Kaya nga siya, he became a fully man para matikman niyang lahat yon para sa atin. So tama yung sinasabi ni June. Kasi nga, yun yung doktrina na pag hindi mo piniwalaan yung parehong yon, ikaw ay mali. At hindi mo paniniwalaan na nagawa ni Kristo yon. Ang pagkakakilala mo sa Ebanghelyo ay incomplete. Maaaring maniwala ka ngayon, pero magkukulang yung maaapekto yon sa iyong belief, sa iyong mong pananampalataya. Si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao na natikman niya ang lahat ng parusa at galit ng Diyos para sa ating kasalanan.
Okay? And no one else, no man, kailangan nga maging fully God siya. No man can bear the full wrath of God para parusahan ng isang tao na dinala niya ang lahat ng kasalanan ng tao sa mundo. So yung fully man, fully God, He is the only one qualified at the one who can bear the wrath, the punishment from God. Okay? So hindi natin paghiwalayin yon. So maraming nagtuturo ngayon is not fully man. He's not fully man. Siya ay hindi siya namatay doon. Maaring what? Ano ang tinuturo nila? Hindi siya nag-pretend lang ba siya na namatay doon at tapos gumising na buhay? Pero si Jesus po ay talagang namatay. Namatay siya because he's fully man. Now, ngayon po, ituloy natin ngayon, ano ba, ito, connected po yung tanong kung ito, tatanong ko sa inyo, ano ang pinakakahanap nyong bagay sa buhay nyo ngayon? What is your, ano bang hinahanap mo, hinihintay mo, na gusto mo nang mangyari sa buhay mo ngayon? Sa bawat isa sa inyo po, can we have some interaction? Anong hinihintay nyo ang pinakadakila, pinakamaganda, pinakamasarap na gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon? Maging tanyag, maging mayaman, maging malakas, maging powerful. Anyone po, ano ang pinakahihintay nyo mangyari na sa buhay nyo ngayon? Gumanda, magkaroon ng maraming followers, lumakas. Lahat po tayo, kung isipin nyo po, lahat tayo ay merong iniinda sa ating katawan. Lahat tayo, kahit yung mga bata pa. At maaring mga bata pang nakikinig ngayon ay wala pang iniinda sa katawan. Maaring mga minor headaches, mga toothache, mga stomach ache. Pero sa atin po, marami na ngayon. Sa akin, Pastor, sa pag-aaral natin ng Bible, ang nilook forward ko na po yung parang yung mangyayari sa Millennial Kingdom, yung wala nang sakit, wala nang kung ano man yung mga paghihirap natin dito sa mundo, wala na. Hindi na natin mararanasan. So, mangyayari lang po yun sa pagbabalik ni Lord. Para ang anong sabihin pero siyempre nung malilit pa yung mga anak ko, ang gusto ko mapabuti sila. Nung lumaki na sila, ang nais ko magkaroon sila ng godly husband and wife. Pero hindi po kasi matitigil yung desire natin dito sa mundo hanggang nabubuhay tayo. Pero ang ultimate goal natin, just like what Paul said, sinabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. Kasi alam niya na kung saan siya papupunta. And alam niya na kung ano yung kahihinat na ng buhay niya when he left this world. So parang ganun po. Pakiulit Kuya Jun, ano yung gusto mo mangyari sa iyong sarili, sa katawan mo? Hindi po, nilolook forward ko na. Wala na akong gustong mangyari sa katawan ko. Alam ko, itong katawan na to magde-deteriorate to So, ang gusto ko na lang po mangyari maging lang po ako sa Panginoon, maging tapat. Na alam ko naman, hindi mangyayari, hindi ko ma-achieve yun while I'm still here on earth. Pero, kaya ang ninanais ko na lang, lagi na lang ako malapit sa Lord. And, maging tapat ako sa Kanya hanggang sa pagdating niya. Maganda yun. Maganda yung sinabi ni Jun. I hope everyone heard that. Yung iba naman po, anong hinahanap niyong mangyari sa inyo ngayon? Na gusto niyong mangyari na ngayon? Alam mo kasi ligtas ka na Alam mong tumanggap ka na. Alam mong ikaw ay nasa kaharian na ng Diyos. Ano yung hinahanap mo ngayon na nasasabik kang mangyari? Ano po, i-connect niyo dun sa sinabi ko kanina kasi lahat tayo merong iniinda, lahat tayo may sakit. Lahat tayo one day will die. So with that statement po, ano sa palagay niyo ang kasabik-sabik na mangyari na sa ating mga mananampalataya? Yan. Meron tayo dapat hinahanap na hindi natin alam. Okay?
Di ba lahat po kasi tayo, pag bagamat maraming nakikinig dito ng mga bata pa, pero sa atin po may mga edad na ako po, naoperahan na sa tuhod, naoperahan na sa puso, marami na pong nararamdaman. So lahat tayo ay marami sa mga kasama natin at iba't iba ang medical condition, iba't iba ang situation. Okay? So meron tayong hinihintay na gustong mangyari na ngayon, lalo na tayong mga na kay Kristo na. Okay? So buksan po natin sa Romans 8, verses 19 to 20. Buksan po natin ang ating Biblia, Romans 8. Ipinapakita kasi ni Paul, ang sumulat naman ng Romans, na merong hinihintay ang buong nilikha. Lahat po daw po ng tao sa mundo ay merong hinihintay na gustong mangyari sa kanilang sarili. Ito po ay koneksyon natin dahil si Kristo ay nagkatawang tao. Isa po sa dahilan para malaman natin na importante yun, na recognize natin, Jesus Christ is fully man. Meron siya hanggang ngayon nga eh. Hanggang ngayon niya, tinaglay niya pa rin yung katawang niya eh, yung katawang tao niya. But in a glorified form. Kaya po doon sa langit, si Jesus Christ is po, meron siyang katawan. Pero in a glorified body. Before, wala. God the Father is a spirit, the Holy Spirit is a spirit, Jesus Christ was a spirit, and then He became a man, na-incarnate po siya. So lahat po tayo ay may hinahanap tungkol sa katawan natin. Tingnan po natin, Romans 8. Romans 8 verses 19 to 20. Maging ang buong nilikha ay sabik, ayan, ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. So the whole creation daw po ay naghihintay, expecting to see kung sino talaga ang mga anak ng Diyos. Yan. Dati hindi ko hindi ko alam na ang buong creation ay naghihintay ng ma-reveal kung sino ang mga anak ng Diyos. Pero ang sabi dito, Romans 19, ang buong nilikha, all creation, ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. Bakit? Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layunin para sa kanila. So merong hindi nangyari. Sabi dito, hindi nakaabot sa layunin para sa kanila. Ano ang layunin ng Diyos na hindi nangyari sa lahat ng nilikha sa atin? God's plan was for man to live forever and ever. Dapat immortal tayo eh. Di ba? Yun ang plano niya nung nilikha niya si Eva at si Adan. Di ba? Kaya nga wala pang death nun eh. That they will dominate the whole creation in perfect nature. Ang nangyari nga, nung pumasok ang kasalanan, di ba? Kaya nga dineklara ng Panginoon, the moment you eat this, you will die. So yun ang sinasabing hindi naabot ang layunin para sa atin. Hindi naabot. Ang lahat ng nilikha, sabi verse 20, lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layunin para sa kanila. Ang plano ng Diyos ay mamuhay sila, hindi sila mamamatay, hindi magkakasakit. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila. Hindi naman talaga ang tao ang nag-declare na I would die. Sabi niya, ang Diyos ang nag-declare. No? Kaya ang sabi, kung hindi dahil ito ang gusto ng Diyos. Yun, nangyari na hindi natupad yung layunin ng Diyos na maging immortal sila. Okay? Dahil hindi gusto ng tao yon, kundi dahil gusto ng Diyos. Itinalaga ng Diyos yun. It means it's God's decree because of disobedience, dahil sa kasalanan. Okay? So kahit daw po yun ang stage nun, yun ang sitwasyon ng tao ngayon, ito yung magandang sinabi. Basahin po natin. Pero
may pag-asa pa. So God allowed for a moment that man will experience death, sickness, lahat ng mga curse ng Panginoon for a moment. Pero may pag-asa pa. Ito, anong ang pag-asa natin? Ano ang kinasasabikan natin nandun sa verse 19 kasi? Iduktong mo ngayon yung verse 21, sabi, yung kinasasabikan ng tao ay, ito po, palayain niya ang buong nilikha saan sa kabulukang umaalipin dito. Yun. Nabubulok pala tayo. Ang tindi ng ng Tagalog. So we are decaying. So that is the hope, the desire of man na one day mai-stop na yung ating aging, pagtanda, paghina at pagkamatay. Ang sabi dito, palalayain. Sana dumating na ang pagkakataong pinalaya na tayo ng Diyos sa lahat ng kabulukang umaalipin sa atin. Inaalipin tayo ng kabulukan, kaya no one can stop anyone's sickness. Pag talagang nagkasakit siya, kahit gano'n siya kayaman, kahit gano'n ka-powerful siya, hindi niya mapipigilan ang kanyang kamatayan, ang pagkanyang kahinaan, ang kanyang kabulukan. Mabubulok tayo one day. So iba-iba lang ang sitwasyon natin. But there is hope po na lahat ng sakit natin, lahat ng kamatayan ay maaalis. Yan po ang sinasabing sabik na hinihintay natin. And I hope, kaya nga sabi ko kanina, meron tayong hinihintay na hindi natin alam. Now, sa pag-aaral natin ng Biblia, malalaman natin, yun pala ang hinihintay ko. Yun pala ang greatest desire ko na one day, I would no longer feel any pain. I would no longer suffer sickness and diseases. Wala nang cancer, wala nang tumor, wala nang sakit sa puso. Hindi na ako tatanda, hindi na ako manghihina. Lahat ng yun ay kabulukan na dulot ng kasalanan. Kaya hindi tayo nakaabot sa layunin ng Diyos para sa atin. Nangyari ito dahil yun ang decree ng Panginoon. Okay, so may pag-asa. So yung sitwasyon po natin to ay one day ay mawawala yon. At ang mangyayari po, makakasama rin natin sa magandang kalagayan, sino po? Ang mga anak ng Diyos. So, pansinin niyo po to, lahat ng creation po, maski mga unbelievers at mga makasalanan, they would be, lahat po sila ay mare-resurrect sila kahit yung namatay at hindi na sila mamamatay uli. Their physical bodies will no longer decay, will no longer be inflicted with sickness and death. Pero ang kahihinat na nila ay sa parusa sa impyernong walang hanggan. Kaya nga po kailangan sila maging immortal uli eh. Paano nila mapagdadaanan ang apoy na walang hanggan kung hindi sila magkakaroon ng katawang hindi na magkakasakit, hindi na mamamatay. Pero ang sitwasyon ngayon natin ngayon, so we will have a glorified body at ito ngayon ang kaibahan natin. Napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Okay? Ano yung napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos? Well, ano ba ang napakagandang kalagayan natin, mga anak ng Diyos? Ano sa palagay nyo ang magandang kalagayan natin? Anyone po? Kasi sabi dito sa Romans, meron tayong magandang kalagayan. Ano yon? Has anyone recognized yung magandang kalagayan nyo ngayon? Anyone? Alam ba natin ang kalagayan natin ngayon? Tayo pa iligtas. Tayo po ay kung ano mangyari sa atin, kung mamatay tayo, sa piling tayo ng Diyos kagad. To be absent from the body is to be
uh, present with the Lord. Okay. Kaya inulit po ang verse 22, alam natin na hanggang ngayon ang buong lilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak. Yun ang nangyayari ngayon, ang sitwasyon ng bawat isang tao ngayon. Naghihirap tayo sa katawan natin. Bukod yun sa mga problemang ginawa natin, sa mga problemang natitikman natin, mga hampas ng mundong ito, ang katawan ng bawat isang nilikha ay dumaraing. Kaya no one is free from pain. Lahat tayo ay tumikim ng sakit. Lahat tayo. Siguro, kaya nga yung mga bata pa lang, nakakaramdam na sila ng sakit. Wala pa silang nagagawang kasalanan. Di ba? Kasi nga tayo ay nabubulok. Naghihirap at dumaraing ang sitwasyon natin. Naghihirap at dumaraing, mayaman, milyonaryo, pobre, walang trabaho, mga lahat ng tao po ay naghihirap. Meron tayong nangyayari sa katawan natin. Kaya lahat tayo napapagod. Lahat tayo ay kailangan magpahinga. Lahat tayo ay kailangan kumain, kailangan matulog, to replenish, to nourish our bodies. Kasi nga naging imperfect na eh. Kaya lahat tayo ay magkakasakit, mamamatay one day. Kaya yun ang kinasasabikan natin na matapos na sana ang lahat ng ito. Okay? So buong creation po, maski mga hindi pa mga unbelievers, mga makasalanan, sila ay naghihirap din sila ngayon, nagkakasakit sila, namamatay sila, pero wala silang hope. Wala silang sagot sa kanilang mga pangangailangan sa kanilang buhay. Ngayon, ang sitwasyon pong ito ay hindi lamang sa mga unbelievers, kundi sa atin din. Okay? Tignan po natin ang sinasabi sa Romans 8. Ituloy po natin tong Romans 8, 23 to 24. Buksan po natin ang ating mga Bibles. Ang mga are only the unchurched people, the unbelievers, ang mga those who reject Jesus Christ, who are experiencing wanting that death would disappear, that they will no longer have sickness and disease. Ang sabi sa Romans 23 to 24, chapter 8, ang sabi, hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na espiritu. Sino po ang mga banal na tumanggap ng espiritu? Tayo po, mga born again, mga believers, mananampalataya, mga Kristiyano. Okay, that's another term. Tayong tumanggap ng banal na espiritu o mga anak ng Diyos, mga sumampalataya, mga anak kay Kristo. Okay? Pati raw tayo. Totoo ba yon? Pati tayong mga Kristiyano, born-again believers, ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating katawan. Meron ba kayong Kristiyanong kilala na hindi na nagkasakit? Hindi na dumaing? Wala nang naramdaman sa kanilang katawan? Meron ba kayong kilala? Meron ba nagsabing, magbuhat nung na-born again ako, hindi na ako nagkasakit, wala nang sakit ng ulo, hindi na ako nagka-cancer, hindi na ako nagkasakit sa puso, lahat ng organs ko, lahat ng katawan ko ay perfect na. Hindi po, ang sabi niyan, sabi sa Romans 8, lahat tayo kahit naging Kristiyano ka, hindi mahihinto ang iyong pagkamatay, physical. Physical po. Lahat tayo mamamatay. Magkakasakit pa rin tayo. Kaya ang prosperity gospel po ay hindi totoo na pag ikaw daw ay Kristiyano, you should be healthy and can never experience sickness. Ito ang sabi, ang linaw-linaw ng Romans 8. Kahit Kristiyano ka na, magkakasakit ka pa. Maghihirap ka pa rin. Yung katawan, I'm talking about our bodies. Mamamatay pa rin tayo. Mamamatay pa rin tayo unless dumating si Kristo.
the rapture comes first before our death. So dumaraing daw tayo at hinihintay natin na, ano ang hinihintay natin? Na matubos ang ating mga katawan. That our bodies will become glorified. Yun po ang hinihintay natin, ang dapat natin hintayin. Kaya nga kanina, maraming hindi natin pa nakikilala to, hindi natin na, marami tayong iniinda. Pero kung ito po ang paniniwalaan nyo na one day, matutubos ang ating katawan, hindi na tayo mamamatay, hindi na tayo magkakasakit, hindi na tayo hihina, hindi na tayo magkakadatanda, ano po mangyayari? You would be able to bear what you're experiencing now. Mapagtitiisan mo ngayon. I know meron akong sakit sa puso, meron akong sakit sa baga, meron akong cancer, meron akong tumor. Kung ito man ang magiging dulot ng aking kamatayan, I know one day, my body, the whole body will be redeemed. Ang sabi, matutubos ang aking katawan. We will become perfect again. So kung yan po ang talagang matututunan natin, pag-aaralan natin, you will persevere. Pagtitiisan mo ang nangyayari ngayon, hindi ka mawala ng pag-asa, hindi mo sisisihin ng Diyos, hindi ka magagalit sa Kanya. Kasi naniniwala ka, bagamat may sakit ka ngayon, nanghihina ka at mamamatay ka, He will redeem your body one day. Yun po. Kaya nga po, ano po ang stage ng ng salvation? Kaya nga po merong tayong justification and then sanctification. Ang hinihintay natin yung glorification. Ang glorification po ay itong verse 24. Inahin natin muna. Alisin natin yung... Ito po, ligtas na tayo at naghihintay na lang. Ayan na po ang sitwasyon natin. Dapat ito po ang alam nyo. Ligtas na tayo. Verse 24. Ligtas na tayo. At naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Parang irony, no? Ligtas ka na. Pero hinihintay mong maging ganap ang kaligtasan. Anong ibig sabihin nun? Contradicting ba ang tinuturo ng Bible? Ligtas na tayo, pero hinihintay nating maging ganap ang kaligtasan natin. You're saved. Our spirit is saved now. Saved. Our soul is saved na. Kung ano man mangyari sa atin, ang kaluluwa natin ay pupunta sa Panginoon. Pero yung katawan natin maiiwan, mabubulok, maaagnas, ililibing, o ikikremate. Pero pati ang katawan natin ay magiging ganap ang kaligtasan because God will resurrect and change our bodies into glorified bodies. Iyon ang sinasabing magiging ganap ang kaligtasang ito. Talking about your physical bodies. Ligtas na kayo, your spirit. Pero ang katawan mo ay meron pang future kung sakaling mamatay ka na ngayon bago bumalik ang Panginoon. Yun ang magiging ganap, ang kaligtasan natin. Isn't that beautiful? Ano man ang mangyari sa atin ngayon, our bodies will one day be resurrected and be changed, be glorified. Ano yun? So, ang tinatawag dito, ang hinihintay natin ay ito po. Ito po. Ang pagtubos ng ating katawan. Yan. Kaya nga, hindi na tayo bibigyan ng ibang klaseng katawan o ibang itsura. Ito pa rin po, kaya lang mag-iiba na ang nature. It's no longer subject to decay, subject to sickness, subject to death. Kaya ang pag-asa natin ay nakasalalay dito. Ang sabi dito, sapagkat tayo iniligtas sa pamagitan ng pag-asang ito. So ang pag-asa mo ay you're saved. Body, soul, and spirit. Yon. Kaya, sabi nga dito, kaya basahin niyo po Romans 8, 23-24. Walang Kristiyanong hindi na nagkasakit. Pati tayo, ang sabi, pati tayong mga tumanggap na banal na espiritu ay dumaraing din. Yan, sabi, dumaraing din. Nagrereklamo tayo. Yeah,
it's not sinful to na maghinagpis tayo sa ating sitwasyon, but we should stop blaming God and being mawalan tayo ng pag-asa, maapektuhan ang ating pananampalataya. Yes, it's okay to cry, be sad of our situation. Marami sa atin, mauospital o operahan, manghihina. One day, malalaman na lang natin, nagkasakit siya ganon, dinala sa ospital. Kailangan ng mga panalangin na yun. Pero one day daw po, tutubusin ang ating katawan. Ayan po, ang pangako, ito po ay nakasalalay. Okay, paano naman natin aasahan ang mangyayari ito? Ano ang kasiguruhan? Siyempre, ang sagot ay ang Biblia na naman po. Kukunin natin ang sagot sa Biblia. So, let's turn our Bibles to Philippians. Dito tayo magtatapos. Philippians chapter 3, verses 20 to 21. Philippians 3, verses 20 to 21. Sabi po, ngunit para sa atin, us. Now, Paul is speaking to us, believers. Ang langit, ang tunay nating bayan. At mula roon, hinihintay natin na nang may pananabik. Yan. Ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. So, we're waiting for Jesus Christ and His return. Ito ang maganda. Pag hindi pa kayo nasabik dito, verse 21. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. How beautiful and powerful is that? Yeah. Pag hindi pa kayo nasabik dito sa verse 21, I don't know. Hinihintay natin ang pagbabalik ni Kristo. Pag bumalik siya, itong mangyayari. Sabi ng scripture, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawan. Ang ganda po na mangyayari pagbalik ni Kristo. Our bodies, kung yan po ay namatay na, halimbawa bago bumalik si Kristo, tayo po ay namatay na, nilibing ang katawan natin, naagnas, kung ano man na nangyari, na-cremate, i-resurrect niya. Ang sabi dito, verse 21, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawin niya, ito po, gagawin niyang katulad na maluwalhati niyang katawan. Jesus Christ has a glorified body. Magiging kamukha tayo ng katawan ni Kristo. Okay? Kaya ba niyang gawin yon? Ang sabi dito, basahin natin susunod. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. He's powerful enough. He's powerful to do it. Sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. So, yung pong pinapag-aralan natin ngayon, I hope would help you bear, persevere, at pagtiisan ang sitwasyon nating buhay. Kung wala man lunas, kung wala mang sagot ang medisina, ang ospital, babaguhin ng Diyos ang katawan natin. Hindi na manghihina. Ito na daw, maaalisin niya. Hindi na manghihina at hindi na mamamatay. Isn't that beautiful? Isn't that a cause for all of us to worship, thank God? Kaya isa pong dahilan yun bakit nagkatawang tao si Jesus. Hindi lamang pagbayaran ng ating katawan upang bigyan tayo ng example na yung nangyari sa katawan niya ay mangyayari din sa atin. Ayan po ang sabi. Magiging gagawing katulad ng maluhati niyang katawan. So we will have glorified bodies that
kamukha nung kay Kristo. Kung hindi nagkatawang tao si Kristo, so paano tayo magkakaroon ng hope o paano tayo magkakaroon ng idea na ganun pala ang glorified body? Kung hindi nagkatawang tao o hindi naging tao si Kristo. Mm, okay, so hope that instills some hope in us. I'm not saying na pagtawanan natin ang sakit natin, na wag na natin ipagdasal ang mga mauospital, madadoktor. Is ipag-pray pa rin natin syempre. Ipag-fasting natin kung kailangan. But there is a hope na mawawala yung sakit, mawawala yung kamatayan, hindi na tayo manghihina. Meron po kayong question? Nakaka-excite po yung time na yun, ano po, Mm. na yung pinakahihintay-hintay po natin talagang mararanasan po ng lahat ng nananampalataya kay Jesus. Correct. Kaya yan. Tama yan, Pastor Alvin. Kasi nga, lahat ito matitikman ng mananampalataya irregardless ng citizenship, irregardless whether mayaman, babae, lalaki, mahirap. Kung ikaw ay nakikristo, matitikman to. Hindi na tayo manghihina, hindi tayo mamamatay. Lalo na po tayong mga sa ating um, sa atin pong lahat na marami nang iniinda sa katawan. At sa mga kasama natin ngayong mga bata pa, one day po matitikman din natin ang panghihina ng katawan, ang pagtanda. Pero merong pag-asa. Yan po ang mga sinasabi, mga pangako ng Biblia na minsan hindi natin naiintindihan, pero pag sinaliksik natin, ganun pala. Yun palang hinihintay ko ng katawan ko na hindi ko alam. Kaya nga meron tayong hinahanap na hindi natin alam. Yun po ay ang redemption ng ating katawan. Meron po kayong question at meron kayong madadagdag. Is this something po na-excite kayo? Despite ng anumang medical condition kayo ngayon? Of course, we should continue praying for one another, praying for healing. But there's a greater hope than our sickness. Yung pong mga pumapanaw na, alam natin sila ay that will be glorified, resurrected, and glorified, will have the same body of Jesus Christ. Now, we understand po, yun lang po ang mga ilan sa mga kasagutan bakit si Kristo ay naging tao. To give us an example, give us a better hope. Imagine kung hindi po siya nagkatawan tao, hindi siya naging tao, hindi natin nakita, hindi maraming na witness na yung glorified body niya na umakyat sa langit na magiging katulad din natin one day. Po, samantalahin natin bago tayo magtapos kung sino pa ang merong question o merong maidadagdag o meron kayong pagbibigay ng walhati sa Panginoon dahil sa napag-aralan natin ngayon, kayo po'y nabigyan ng bagong pag-asa. Kahit pala nararamdaman ko ang bagay na ito ay one day, I will be perfect. I will be perfect po. We will all be the same. Kaya nga po, wala ng kapintasan, wala ng kuba, wala ng bulag, wala ng pilay, wala ng pandak, walang matangkad, walang maganda, walang pangit. Lahat tayo perfect. In full perfection. Dahil pag ginawa ng Diyos na maganda, dineklara niyang good, then it is good. Sa atin po, Naalala ko lang po yung sa Book of Revelation na sabi po ni Jesus, I will wipe away their tears. Maaaring yung tears na yan talaga because of pain, hurt, on the past na pagdating po ng Panginoon, lahat ng yun ay papawiin ng Diyos. So Tama. yung mga tears natin talaga po because of Jesus. Matatanggal po lahat ng sakit, hinanakit, mga taong nakasakit po sa atin.
So, very exciting po yung tatamasahin po natin, lahat ng believers of Jesus Christ. Yeah, that's beautiful is that. Ang gandang pangako no, no? Paalisin ng Panginoon ang luha. He will wipe away every tear. Wala na daw iiyak. Pero mo, wala nang iiyak. Wala nang iiyakan kasi wala nang mamamatay, wala nang mawawala, walang manghihina. Everyone is perfect. Now we understand po bakit dumating si Kristo at nagkatawan tao to give us an example, to give us what we would expect one day. So give glory unto God. Ano po, another opportunity, any question po o meron kayo maidadagdag? So, ngayon po, ang mga nagagawa natin ay limitado. Limited po kasi kailangan tayong matulog, kailangan huminto. What if kung, isipin nyo kung tayo po ay perfect ngayon, glorified bodies na tayo ngayon. So, non-stop ang ating paggawa sa church. Hindi na tayo kailangan matulog, hindi na tayo kailangan kumain. Di ba? Pero ngayon, lahat ng gagawin natin, kailangan huminto, magpahinga kasi mapapagod tayo. Hindi natin magawa because of the limitations ng ating katawan. But one day, wala na pong limit. Katulad tayo ni Kristo. So I hope tonight everyone will receive hope, will persevere sa kanilang sitwasyon. Patuloy tayong magdasal sa ating pong mga kondisyon. Ask God for healing. But ito po ang maganda. Even if we do not receive what we're asking for, one day, God will make it perfect for us. Magiging perfecto po ang lahat sa ating sarili. Body, soul, and spirit po ay iniligtas ng Diyos. Yan po ay kukumpletuhin niya ang salvation. Ay, ang ganda po ng ating Savior. How can you not worship our God and Savior, Jesus Christ? How can you not give thanks unto Him? Because we will be like Him. Kaya nga po, ang goal ng Christian ngayon is Christ-likeness, to be like Christ. And that is po yung yung character. Maging katulad tayo ni Kristo, paano mag-isip, paano tayo kumilos. But one day po, we will be like Jesus Christ in body. In bodies. Okay, kung wala na po kayong question, salamat po sa lahat ng nandito. Ako po, we'll be continue to study the Word. Ang lahat po ng ating pinapag-aralan na minsan hindi natin nalinawan noon, ngayon na nagiging malinaw sa atin at i-apply po natin sa buhay natin po. Ang goal po ng Tuesday Bible Study Group, yung lagi pong application. Application, marami po tayong natutunang truth ngayon and revelation. Now, apply it po sa buhay natin. Kasi nga yung tanong natin kanina, nagkatawang tao si Kristo, naging tao siya. Pero anong benefit nun sa akin? So He already died for me, paid for my sin. Pero ito makikita natin yung palang pagiging naging tao siya, nagbe-benefit ako ngayon. Dahil yun ang nagiging tingin ko, yun ang nagiging hope ko, na one day I will be like Him in body. Yung katawan ko ay magiging katawan niya. Yung katawan niya ay magiging katulad, ang katawan ko ay magiging katulad ng katawan niya, glorified. So let's look forward to that. Look forward po doon. Ang sabi natin sa natin kanina, binansa natin kanina, maging sabik tayo. Maging sabik tayo sa paghihintay na mangyayari yon. Matutubos ang ating nabubulok na katawan. That's why we have doctors, we have dentists, we have lahat ng klaseng, we have nurses, lahat ng medical professions ngayon. Yan ay pinadala ng Diyos kahit nga doon sa stage ng ating kabulukan ngayon. God still provides grace and blessing. Pinadala niya mga doktor, mga nurses, mga iba't ibang klaseng medical profession para tayo'y
maibsan, mabigyan ng lunas o mapagaan ang ating sitwasyon ngayon. Kaya kita niyo, ang bait-bait ng Diyos. Pinahintulot niyan, matikman natin ngayon. Imagine po kung si Adan noon ay niredeem niya kagad ang katawan niya, hindi siya nakatikim ng kamatayan. Biro mo kung ginawa siya kagad glorified, pinatawad siya ng Panginoon, paano matututo ang tao? Kaya pinapahintulot ng Diyos ngayon ang kamatayan, ang sakit, ang hapdi. Kasi para matuto tayo. At para mabuksan ng mata natin ng lahat ng ito ay dulot ng kasalanan. Kaya meron dito. Kasi nga, pumasok ang kasalanan. God is allowing all these things so to teach man the truth and the lesson. But, yun nga, one day it would stop. It will be reversed. It will be stopped. Ganun, kagaling ang ating Diyos. Again po, another chance. Do you have any question before we close in prayer? Okay. Now, let's, Pastor Alvin, basbasan mo po kami ng iyong closing prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Let us pray, let us close our eyes and bow our head. Heavenly Father, we thank you so much sa hapon po na ito, sa gabi po nito na pinantulot mo na kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat Lord na minsan pa binigyan mo kami Panginoon ng karagdagang kaalaman, karunungan o Diyos na kami ay dapat pong manampalataya na ikaw ay Diyos at the same time tao, Panginoon, upang ang aming kasalanan ay mapawi. Patawad Lord ang lahat ng nanampalataya po sa inyo. Tunay nga po God na tinuri mong anak. Salamat po sa pagkakataon nito ng mga salita po ninyo Lord ay naging karagdagan po sa aming pananampalataya na mas mahubog pa po kami Panginoon sa pamagitan ng iyong mga salita. Baguhin mo po Panginoon ang aming puso, ang aming isipan, alam pong maling pananaw tungkol sa iyo o Diyos. Kaya mo Lord na patuloy na masaliksik po namin ang mabuting balita na ikaw ay namatay, muling nabuhay Panginoon, at sa gayon Lord ay magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami Panginoon na mabuksan ang aming isipan, ng puso pa Panginoon, ang mga salita po ninyo. Ilayo kami sa lahat ng anumang maling katuruan Panginoon. Pagkus ay patuloy kaming matuto, Panginoon, ng mga salita po ninyo. Salamat po sa buhay ng bawat isang nandirito, Lord, nag-participate, nakinig ng iyong mga salita, na tanging salita mo lamang, Panginoon, ang tutulot ng kaligtasan. Salamat po sa buhay ni Pastor Noel, Lord, at sa lahat po ng iyong mga anak na nandirito at patuloy nag-aaral ng salita po ninyo. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan at tinadakila sa iyo lamang, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor Alvin. Okay, before we say goodnight, let's recite our benediction. Okay, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Thank you po sa inyong lahat. If you're willing, yes po, just turn on your cameras and we'll have group photos kung okay lang sa inyo. Sino kaya pwedeng mag-group photo? Sino ba marunong? Leslie, marunong ka? Can you take screenshot? Ako na lang po, Pastor. Sino? Ikaw? Lynn? Apo. Sige po, group photo sa atin. Smile. Okay, mga kapatid. 1, 2, 3, smile. Isa pa po. 1, 2, 3, smile.
Plus na. So I remember po just to ano po si Pastor Alvin from our DOCC Pampanga and si Sister Leslie. Sila po. Hello po sa inyo. Good night po. Have a good rest po sa inyong lahat. Good night. God bless everyone. Salamat po. Thank you. Good night. Hindi pala natin Good nahigit. night. Po, maraming salamat po.